Magandang araw mga bata! Para sa ating unang araw, pagkilala at paggamit ng high-frequency words, pag-unawa sa tekstong naratibo, at pagbuo ng payak na pangungusap. Tayo ay magbasa. Ako, siya, dito, doon, wala, mayroon, bahay, paaralan, kaibigan, pagkain. Ang ating mga binasa ay mga halimbawa ng salitang palagi nating ginagamit araw-araw. Ginagamit ang mga high-frequency word sa pagbuo ng mga kwento katulad ng mga pabula. Ano ang pabula? Ang pabula ay kwento kung saan ang mga hayop ay gumaganap na parang tao. May aral na ibinibigay. Ang mga tauhan sa mga kwento ay may iba't ibang damdamin at katangian. Halimbawa ng mga damdamin: galit, masaya, malungkot, takot. Halimbawa ng mga katangian ng tauhan: matapang, mapagbigay, matulungin, tamad. Tayo ay magbasa. Ang matching at ang paru-paro. Isang araw sa kagubatan, may isang paru-parong araw-araw na pinagmamasdan si Matching na laging nagagalit kahit sa maliliit na bagay. Isang tanghali, may nahulog na prutas mula sa puno at nataon namang tumama sa ulo ni Matching. Dahil dito, lalo siyang nagalit at hinabol ang kung sino man ang makita niya. Nakita siya ng paru-paro at agad lumipad palapit. "Matching, bakit ka galit na galit?" tanong niya. Sumagot ang Matching, "Lahat na lang ay masama ang nangyayari sa akin." Ngumiti ang paru-paro at dahan-dahang nagsalita. Hindi lahat ng pangyayari ay masama. Kung minsan, nangyayari ang mga ito para turuan tayo. Tingnan mo, ang prutas na tumama sa iyo ay hinog na. Pwede mo pala itong kainin. Natigilan si Matching. Tinikman niya ang prutas at napangiti. "Tama ka, paru-paro," sabi niya. "Hindi pala masamang maghintay at magpasensya." Sino ang pangunahing tauhan sa kwento? Saan naganap ang kwento? Bakit nagalit si Matching? Ano ang katangian ni Matching? Ano ang katangian ni Paru-Paro?
Ano ang naramdaman ni Matching sa dulo ng kwento? Ano ang aral na natutunan ng Matching? Ang high-frequency words ay laging nakikita at dapat madaling mabasa. Ang pabula ay mga kwentong ang tauhan ay mga hayop at nagbibigay ito ng aral. Kilalanin ang damdamin, tauhan at tagpuan upang higit na maunawaan ang kwento. Gawin natin. Buuin ang mga simpleng pangungusap gamit ang mga high-frequency word. Gawin natin. Iguhit si Matching at Paru-Paro at ibigay ang kanilang katangian. Ikalawang araw, paggamit ng sight words, kahulugan ng salita, pangungusap, at pagsulat ng kabit-kabit. Tayo ay magbasa. Ako. Ikaw. Siya. Tayo. Sila. Ang. Sa. Nang. Ito. Iyan. Iyon. Kahulugan ng salita ayon sa teksto, paari. Nakita ko ang mabangong bulaklak sa hardin. Ano ang kahulugan ng mabango? Si Ben ay malungkot dahil nawawala ang kanyang bola. Ano ang kahulugan ng malungkot? May mabilis na aso na tumakbo sa daan. Ano ang kahulugan ng mabilis? Si tita ay maalaga sa kanyang mga halaman. Ano ang kahulugan ng maalaga? Ang batang magalang ay nagsabi ng po at opo. Ano ang kahulugan ng magalang? Pangungusap at di pangungusap. Sabihin kung ito ay isang pangungusap o hindi. Ang bata ay mahusay sumayaw. Si tatay. Malapit na ang kaarawan ko. Ang pusa ay maamo. Bukas ay. Ang pangungusap ay may buong diwa at nagsisimula sa malaking letra at nagtatapos sa mga bantas. Ang di pangungusap ay mga salitang hindi buo ang diwa. Gawin natin. Isulat ang P kung pangungusap at HP kung hindi pangungusap. Gawin natin.
Isulat ng maayos ang mga sumusunod na salita ng kabit-kabit. Ikatlong araw, high-frequency words, pabula, katangian ng tauhan, tagpuan, at payak na pangungusap tungkol sa sarili at komunidad. Tingnan ang mga larawan. Ano ang tawag sa mga lugar na ito? Sino-sino ang makikita rito? Tayo ay magbasa. Ako. Ako ay tumutulong sa aming komunidad. Ikaw. Ikaw ay mabuting kaibigan sa aming silid-aralan. Siya. Siya ay naglalaro sa parke tuwing hapon. Tayo. Tayo ay may responsibilidad sa ating paligid. Sila. Sila ay mababait na kapit-bahay. Ang aming paaralan ay malaki at maganda. Sa. Nakita kami sa parke upang maglaro. Nang. Kami ay nagtatanim ng puno sa komunidad. Tayo ay magbasa. Ang uwak at ang munting batis. Isang araw sa komunidad ng kagubatan, may isang uwak na laging nagrereklamo dahil wala siyang kaibigan. Habang naglalakad, nakakita siya ng munting batis na masaya at laging nakangiti. Bakit ka masaya araw-araw? Tanong ni uwak. Sumagot ang batis. Mayroon akong maraming kaibigan dito dahil lagi akong tumutulong sa kanila. Napaisip si uwak. Sinubukan niyang tulungan ang mga hayop sa kagubatan. Nagbigay siya ng dahon, naghanap ng pagkain at tumulong maglipad ng mga tuyong sanga. Dahil dito, dumami ang kanyang kaibigan at natutunan niyang maging mabait. Sino-sino ang tauhan sa kwento? Ano ang katangian ni uwak sa simula? Saan naganap ang kwento? Bakit maraming kaibigan ang batis? Ano ang natutunan ni uwak sa dulo ng kwento? Gawin natin. Punan ang patlang gamit ang tamang high-frequency word upang mabuo ang pangungusap. Gawin natin.
Iguhit si Batis at Uwak at ibigay ang kanilang katangian. Ika-4 na araw, sight words. Kahulugan ng salita ayon sa konteksto. Pangungusap at di pangungusap. Pagsulat ng kabit-kabit. Tayo ay magbasa. Ako. Ikaw. Siya. Tayo. Sila. Ang. Sa. Nang. Ito. Yan. Iyon. Diyan. Doon. Salitang pamatlig. Ito, iyan, iyon, dito, diyan, at doon. Salitang pamatlig, ito, ginagamit kapag malapit sa nagsasalita. Iyan, ginagamit kapag malapit sa kausap. Iyon, ginagamit kapag malayo sa nagsasalita at kausap. Salitang pamatlig, dito. Ginagamit ang dito kapag ang lugar na malapit sa nagsasalita. Diyan. Ginagamit ito kapag ang lugar na malapit sa kausap. Doon. Ginagamit ito kapag ang lugar na malayo sa nagsasalita at kausap. Halimbawa, ito ang aking lapis. Yan ang libro mo. Iyon ang bahay nila. Dito sa aming paaralan, kami ay magkakaibigan. Maglaro ka dyan sa may bakuran. Pumunta kami doon sa palengke kaninang umaga. Ang salitang pamatlig ay mga salitang ginagamit upang ituro o ipakita ang tao, bagay, hayop, lugar o pangyayari. Gawin natin. Piliin ang angkop na salitang pamatlig upang mabuo ang pangungusap. Gawin natin. Isulat ng maayos ang mga sumusunod na salita ng kabit-kabit. Maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig. Hanggang sa muling pag-aaral ng asignaturang Filipino. Paalam!